Hi, good morning. Good morning sa inyong lahat diyan nanonood. Sa mga kapatid kong Muslim diyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiyang kita sa kanulangan. Ito po ay may konting real talk po ako tungkol sa mga taong nagnakaw ng konting halaga pero ang bagsak nila sa kulungan. Alam niyo kung bakit nagnakaw yung isang tao? Kasi ang magnanakaw ay dalawang uri. May magnanakaw na sobrang tamad, ayaw magtrabaho. Karapat-dapat sa kanya ikulong. Pero may mga tao naman na magnanakaw dahil lang sa oras ng kagipitan. Hindi nila matiis yung kanilang mga anak ay kumukulo ang tiyan sa dahil wala silang makain. Napaka-inosenteng tao, pero hindi nila matiis ang kanilang pamilya na walang makain, nagugutom, walang laman ng tiyan. Tapos nakagawa siya ng konting ninakaw lang. Nagnakaw siya, nagsambahan siya ulit, nahuli, bagsak niya sa kulungan. Ito po sa mga taong mga mayayaman dyan ay hindi nila ito maintindihan kasi hindi nila naranasan kung anong hirap ng taong mahirap. Kami po ay mga mahirap. Ginagawa namin lahat. Yung mga taong nakulong, na inosenteng mga taong dahil lang sa konting ninakaw nila ay nakulong na agad. Ang tanong, bakit nagnakaw? Bakit hindi magtatrabaho? Kapatid, ang sagot dun. For example, nagtatrabaho siya sa isang company, palagay natin sa isang company. Hindi pa rin sapat yung sahod dahil sa mababa ang sahod. Hindi pa rin sapat ang kanyang kita dahil sa mahal na bilihin. Mababa ang sahod, lahat ng binibili mo ay mahal. Pero kinakaya pa rin ng tao na yun dahil ayaw niya gumawa ng masama. Nangungupahan siya ng bahay. Magbabayad siya ng kuryente, magbabayad siya ng tubig, pamasahin ng mga anak niya papunta sa school. Palagay natin tulad ko, may estudyante ako na high school, na 5 high school. Baon ng mga anak mo, pamasahin ng mga anak mo, project ng mga anak mo, pagkain nyo araw-araw, tapos nangungupahan ka ng bahay, pangbayad mo ng kuryente, pangbayad mo ng tubig. Ay ang nangyayari sa sahod mo dun ay kapos. Dahil mababa ang sahod, lahat ang bilihin ay mahal. Tapos pag na budget mo lahat ay kulang pa rin. Anong gagawin ng magulang? Anong gagawin ng tao na yun nagtatrabaho? Maghahanap siya ng utang. Mangungutang siya para ipangbayad sa mga ng mga anak niya, project ng mga anak niya, pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente, tubig, pangbili ng pagkain. Kasi yung sahod kapos. Lahat ng inutang mo yun, siyempre sabihin mo sa inutangan mo na sa sahod ang bayaran. Minsan tutubo pa. Pagdating ng sahod, ay lahat ng kita mo sa sahod ay binayad mo lahat. Doon sa inuutangan mo.
Maswerte ka kung may matira. Kung walang matira, anong mangyayari? Utang ka ulit. Ang mangyayari sa sahod mo, utang bayad, utang bayad. Wala kang maipon, sinaga ng tao na yun. Hindi bali utang bayad, at least mabuhay sila. Pero ang masakit, kung nagkasakit yung isang tao na yun na siya ang naghahanap buhay, magkasakit siya ng 1 araw, 2 araw, o di kayo umabot ng 10 araw, o di kayo umaabot pa ng 1 cut-off, ay sa sunod na sahod na wala na siyang sasahurin. Anong mangyayari doon? Sisingilin siya ng inutangan niya, may stress. Walang makain ng mga anak niya, may stress. Tumawag yung school dahil sa mga project. Mag-aaral yung mga anak nila, walang pamasahe, walang baon. Mas matindi pa ay makikita na yung mga anak niya na umiiyak dahil kumukulo ang tiyan, halos wala silang makain. Kahit anong bait ng tao, kahit anong sipag ng tao, kung makikita mo yung pamilya mo na nagugutom, kung makikita mo yung mga anak mo dyan na umiiyak, kumukulo ang tiyan dahil sa sobrang gutom, walang laman ang tiyan, ay ikaw, magulang, siyempre maghanap ka ng paraan kung paano sila mapakain. Hindi ka na makautang kasi hindi ka na pinapautang ng inutangan mo kasi hindi ka nakabayad. Anong gagawin mo? Kaya maraming magnanakaw na gumawa siya ng paraan dahil hindi niya matiis ang kanyang anak, ang kanyang asawa, kanyang pamilya, na umiiyak dahil sa sobrang gutom, kumukulo ang tiyan dahil walang makain. Anong gagawin ng magulang? Ay hahanap ng paraan kung saan makakuha siya ng pagkain. Minsan makagawa siya ng masama, magnakaw, mang-hold up, pero pag nahuli siya ay ang bagsak niya sa kulungan. Ay samantala yung tao na yun ay inosenteng tao, pero nagawa niya yun dahil sa hirap ng buhay. Kung titingnan natin, kinulong mo yung tao na nagnakaw ng 500 pesos, 1,000 pesos ninakaw niya, ay ang bagsak niya sa kulungan. Hindi mo iniisip yung pamilya ng tao na yun kasi nagawa niya yung dahil dun. Walang problema sa magnanakaw na nagnakaw dahil tamad, ayaw magtrabaho, walang problema. Pero ang kawawa yung mga tao na naghahanap buhay, pero nagipit sila dahil sa hirap ng buhay ngayon, dahil sa mababa ng sahod at sa lahat ng bilihin ay mahal, ay nasa kulungan ang bagsak. Yun ang tao na inosente, na kulong, pero sa sarili niya na hindi siya masamang tao. Nagawa niya yun dahil sa sobrang ipit. Nasa kulungan ang bagsak. Sa totoo lang, yung sa kanya ay 1,500 lang ang ninakaw niya. Kung titingnan natin yung mga taong nasa pwesto, mula sa baba hanggang taas, ay milyon-milyon ang ninakaw nila. Bakit hindi sila kinulong? Bakit hindi nakulong yung mga taong may nasa pwesto sila ay mula sa baba hanggang sa taas?
ay yung ninakaw nila ay pera ng tao, bayan. Nagugutom yung tao dahil sa kanila. Bakit hindi sila nakulong? Samantala yung taong 500 lang ninakaw, reklamo yung ninakawan, diretso sa kulungan. Sana po kayo mga mayaman o di kayo nasa pwesto, maintindihan nyo kung anong kalagayan ng taong mga mahirap. Kasi kami po mga mahirap, ginagawa namin lahat, hanggat kaya namin ay ginagawa namin lahat na hindi namin may pakain sa mga anak namin na galing sa nakaw, galing sa hold up, galing sa masama. Kahit maliit yung trabaho namin, kahit maliit ang sahod namin, ay binabudget namin. At least hindi namin maipakain sa mga anak namin yung galing sa masama. Ito po dapat gawin ng mga namumuno sa atin para mawala na yung magnanakaw. Maghanap sila ng paraan kung paano nila matulungan yung taong bayan na mga mahihirap. Pero wala tayong magawa. Kahit kanong ka-inosente mo, kahit anong kabuti mong tao, kung isang beses ka nagnakaw, pag nahuli ka doon, ay nasa kulungan yung bagsak mo kasi yun ang batas. Pero ang problema, ang batas ngayon namimili. Ang taong mahirap lang ikukulong. Nagnakaw ka lang ng ilang daan, ilang libo, nasa kulungan ka na kasi mahirap ka. Pero yung taong mga mayaman, yung taong na nagnakaw, ay ang mangyari ay yung mga mayaman ay lalong nagpayaman sa kanilang mga sarili. Ang yung mga taong mga hirap ay lalong pinahirapan. Sana po sa mga ganitong mga kapwa ko dyan na mga mahihirap, mga construction workers, mga gwardiya, mga factory workers na mga maliit, konting sahod, ito po ay may papayo ko sa inyo, pati sa sarili ko. Kung anong meron tayo, kung anong sinasahod natin, ay yun na lang ibabudget natin sa makain ng pamilya natin araw-araw. At least wala tayong maapakan na tao. At least hindi natin makakain sa mga anak natin na ngagaling sa nakaw. Yun lang po ang masasabi ko sa ating lahat, mga kababayan at saka mga kapatid. Dapat natin baguhin ang mga ganitong sistema. Yung mga mayaman ay tulungan niyo kaming mga mahihirap. Kayo na sa pwesto ay kung ano ang budget ng mga mahihirap ay ibigay nyo sa mga mahihirap, huwag niyong kunin. Kasi inilagay kayo sa pwesto kasi may tiwala kayo ng taong bayan. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan, kaya kayo inilagay dyan sa pwesto. Ay huwag niyong sirain yung tiwala ng taong bayan dahil kayo pa rin ang masisira dahil kumakain kayo na hindi galing sa pawis, galing sa nakaw. Yun lang po may share ko sa inyong lahat at magandang
tanghali sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo diyan lagi. God bless po. Thank you.